in China. So, yan po ang katotohanan, pero ang talagang testimony ko po ay yung double brain operation ako. Pero hindi nyo ako mahalata, di po ba? Na ako ay PWD. Pero ang totoo po, bakit ako PWD is because semento na po yung loob ng ulo ko. Yung skull. Kaya PWD. Opo, hindi lang halata. Kasi ganito nga, normal na normal po ako. Kahit nung operahan ako, normal na normal. Even after the operation. Pero I'll show you my picture. Ayan. Anong tinahi po? Hindi na tinatahi. Stapler na lang. Still stapler na lang after the operation. Yan yung first brain operation ko back in 2013 po. Wala po tayong fourth year pa noon. Pero maganda kasi yung story ako nung second operation. Okay? So, yan po ako noon. Pabilog. Tinanggal po yan. Tapos, ibinalik. Opo. Ngayon, ito sa second na to eh. Sa second na yan. So, paano po ginagawa ang brain operation? Anybody familiar sa brain operation? Induce, ano po yan? Comatose. Kailangan patay ang brain mo. Kailangan patay ang heart mo for more than 7 hours. So, 2 beses na akong namatay actually. Comatose. 7 hours. So, yan po yun. Tinanggal yung brain tumor po ako eh. Ang brain tumor ko, kasi laki ng itlog ng manok. 6 cm. Nandito sa ibabaw. Kaya dito ang tanggal. Yan po, tinanggal, tapos ibinalik. Okay? So, second na po. Ayan. Sige sis, yung second picture ko. Ito yung sa may istorya to eh. Kita niyo po nakapink ako. Kasi naubusan na sa pangbabaeng yung area ng babae. Ng lalaki pala. Kaya inilagay ako doon sa mga babae. Kaya ayan po ako nakapink. Ako po yun. Naubos na kasi yung area ng 4 boys eh. Kaya yan po ako. So, next picture sis. Okay. Medyo madilim lang pero may tubo po ako kasi after your brain operation, 6 bags kasi ako ng blood ang nirequest sa akin. So, after the operation, tutulo yung mga extra blood. So, ayan, may sumasalo dyan para makuha yung blood. So, ayan po yung first operation again. Okay, so, balik tayo sa, wala na. Okay. Sige, go na lang sis. Yung second operation na yun. Ito po, hindi pala nalagay dyan yung, kasi mapapansin nyo po, nandito na yung aking hiwa, hindi na pabilog. Kasi ang cut na po dito. Ibinuka naman. Instead na po, ibinuka na po yan. Morbid Morbid. Kasi bakit po binuka? Kasi papalitan na ng semento. Kasi bago ng operation ko, 2020 po yan. Bago po yung operation ko, sinabihan ako ng doktor, you may not be able to live anymore. Huwag kang mag-expect na mabubuhay ka kasi medyo yung skull mo, hindi na maganda condition. Kasi nga po, lumaki uli yung tumor, so tumusok na sa ulo ko. So sabi niya, masyado ng brittle. So the only way is, palitan na natin ng semento. So yun po ang Pero sabi niya, dahil 2020 po yun, kapanahunan ng COVID, Delta, variant. So after ng operation ko, nagka-COVID ako. Delta variant. Kasi PGH ako inoperahan eh. Sa taas ng floor namin, nandun yung COVID. Second floor kami eh. Third floor ang COVID. So, after ng operation ko, yan po. Nagka-COVID pa ako. Pero, buhay pa po. And it's because of fourth-year placenta. Kasi, when I was about to be 3 months before, upon checking up ng doctor, sabi nila, delikado ka na. So, nalaman nung apply ko there, Miss Neris Bendibel, nung malaman niya, sabi niya, okay, binigyan po ako, mabait yung apply ko, binigyan ako ng 3 bottles. Inumin mo na yan.
So, uminom po ako ng 3 bottles. So, syempre, lumakas yung immune system ko. Nakaya ko yung operation kahit sinabi na ng doktor na you might not make it. Yun po ang sabi sa akin ng doktor. So, sinabi ko sa kanya, baka wala nang mag-networking sa inyo after ng operation ko. Kasi, yun ang sinabi ng doctor. So, I believe the doctors, ano. So, yun po. And, praise God, na-overcome ko yung operation. Another 7 hours of induced comatose yun. Ang tagal kong nagising nun, yung second operation, kaya talagang deadly yun eh. Kung hindi ako uminom ng Portier, siguro wala na rin ako. Kasi talagang after the nagka-COVID, kita niyo naman ang COVID, yung time na yun, Delta variant, sunod-sunod ang namamatay, di ba? O, kasali ko sa ganun, muntik na ako nun. Sumakit na ulo ko kasi COVID will attack you where you are pinakamahina, di ba? Ang mahina sa akin ulo. Sakit ng ulo ko, pero praise God, I was able to survive it. To God be all the glory, kumbaga, di ba? So, bakit ako nasa Freeway, Philippines? Alam niyo po, it's to inspire people. Dati po kasi kong teacher ng purpose-driven life sa military. Nagturo po ako para kami yung mga first batch, 12 kami, pinadala kami sa mga military nung uso yung kudeta. I'm sure tandaan yung mga kudeta non-stop. Panahon ni Cory, ni Gloria, yan yung puro kudeta. After we taught them the purpose-driven life, nawala na lahat yon. And it inspired me na sabi ko, kailangan may purpose pala talaga sa buhay. Now, that's the reason why I'm here. Is again to do that, to inspire people naman. Kasi iba yung may purpose kayo. And some people would not believe na Portier cannot help yung mga ganito po na kaso. May mga cases po ako